So, ngayon, itong baba, ito guys, itong link na to ni R1, papunta dito kay R3, babaguhin natin yung link. Okay, so, babaguhin natin yung link, bababaan natin yung bandwidth, tapos tataasan natin yung delay. So, kung makikita nyo naman kay R1, same sila ng metric, 3328, 332,800. Ngayon, bababaan natin sila. Okay, so, puntahan lang natin itong interface. And guys, yung pagbabaguhin natin yung bandwidth and delay ng link ni R1, doon tayo sa parang outgoing interface niya, which is itong E0/1. So, punta natin. So, configure terminal interface E0/1, bandwidth 1000 lang, 1000 kilobits per seconds, and then yung delay, gawin natin 1000 din. So, show interfaces E0/1. So, makikita nyo kanina, 10,000 to, tsaka ito 1,000. So, parang nagkabaliktad sila. Itong bandwidth, 1,000. Yung delay, 10,000. Okay, so ngayon, ito na yung gagamitin ni R1 na link kaysa dito. Kasi ang baba ng cost dito eh. Dito mataas. Ngayon, punta natin si R1. Show IP route. Ayan, kung makikita nyo, yung dalawang route natin papunta kay, yung route natin papunta kay 20.0, dalawa to kanina. Ngayon, via 1.1.1 na lang. Kasi, ang baba ng metric niya kumpara dito sa baba. So makikita nyo R1, PC1. So trace route tayo mula kay papunta kay PC2. So 10.1 ito, and then 1.1.2 ito, and then 2.2.2.1 ito. Tapos PC2. Okay, diba? So punta natin si R4, show IP route. So si R4, nasa na yun? Papunta kay 10.0 ito. Kay 10.0 isa na lang din. Kasi kanina, dalawa yan. Nasaan na yun? Ito. Dalawa yung nakikita niyang path papunta kay 10.0. Okay? Ngayon, isa na lang. Kasi, ang baba lang ng... Ibig sabihin, mababa itong cost na to. Itong path na to, mababa yung cost. Papunta rito kay 2.2.2. Papunta kay PC1. Mababa itong cost na to. Dito. Oops. Dito. Yan. Mababa yung cost. Kaya ito yung pinili ni R4. Okay, so punta tayo kay PC4, kay PC2, trace tayo. Makikita nyo, 20.1, ito. Tapos 2.2, ito. And sisira yung mouse ko. Tapos 1.1, ito, 1.1. Ping tayo ng 192.168, 20.100. And tuloy-tuloy na ping, and then suspend natin tong link na to. Okay, wait lang tayo. Show IP route. Ayun. So bumalik na yung ping natin. So ibig sabihin, nag-continuous ping tayo mula kay PC1 papunta kay PC2. And then dinaw natin tong link na to. Tapos, after ng ilang segundo, bumalik na. Dito na sila dumaan. Dito na siya dumaan. So, paano natin masasabing dito siya dumaan? Sa baba, makikita natin yan sa show IP route. Yan. So, yung network na 20.0, marireach ni PC1 via 3.3.2 dito. Tapos, dito sa 4.4.1. Trace route tayo. You know, 10.10.1 to 3.3.3.2, ito 4.4.4.1. So ngayon, ito namang metric na to, computein natin to. Okay, computein natin yan. So sabi 10 raised to 7 divided by minimum bandwidth. So yung minimum bandwidth natin dito is 1,000 kasi siya yung pinakamababa, 1,000. Okay, so 10,000. Lista natin para hindi tayo malito. 10,000. And then yung sum of delay. So 10,000 plus ito 1,000 11 plus ito 1,000 plus 1,000, so 12,000. Okay, so 12,000 divided by 10, 1,2 plus natin itong 10,000 na to, yung kanina, 10,000, 11,200.
Okay? So, ito times natin sa 256 yan. Boom! 2,867,200. Ano yung metric na yon ni router 1 papunta dito kay PC2? 2 million. Ito nasisira yung mouse ko. Ayun o. 2,867,200. Ayun o. So, di ba? Same. Tapos, via 3.3.3.2. Okay? So, ganun kino-compute guys ni EIGRP yung metric niya. Kung paano niya piliin yung pinaka-best path. Okay? So, parang ano lang din. Sa normal na setup nyo, kunwari may dalawa kayong internet provider, isang Globe, tapos isang prepaid, yung ano lang, yung router na nilalagyan ng SIM card, tapos papaloadan lang, parang ganun. Tapos meron kayong talagang modem na, meron kayong residential na internet, kunwari, Converge, Globe, dalawa yung ano nyo. Siyempre, ang pipiliin nyo, kayo, as EIGRP kayo, ang gusto nyong primary path nyo is yung mabilis yung bandwidth tsaka yung connection. Doon kayo sa residential. Ngayon, ang backup nyo lang is yung prepaid, yung may SIM card na pinapaloadan. Okay? So, yun lang guys yung gusto ko ipakita sa inyo. Sana hindi magulo at sana naging okay at makatulong sa inyo. Maraming salamat po.